Itong kabanatang 26 ng 1689 Baptist Confession of Faith o kaya itinatawag na 1689 London Confession of Faith ay dahil katatapos lamang natin nitong pagpresenta noong revision ng ating Constitution at loobin ng Panginoon bago tayo humantong doon sa pagtanggap ng ating Constitution, yung pagsang-ayon at pagboto ng mga members ay maisalin sa Tagalog. Ginagawa po ni Deacon Juni yung pagsalin sa Tagalog. Sa gayon ay meron din tayong Tagalog na kopya. At na-i-announce kanina, no? Ang May 26 ba? Yung May 26 yung huling linggo. Dito tayo magkakaroon ng pagbobotohan na tanggapin ang ating bagong saligang batas o yung revised constitution at sa unang linggo ng buwan ng June ay ating babasahin yung bago nating tinatawag na tipan, no, yung ating covenant ng Redeemed by Grace Baptist Church taong 2024. Ninais ko lamang na bigyan natin ito ng pag-aaral. Sa gayon ay masariwa tayo kung ano ang turo ng isang Reformed Baptist Church patungkol sa iglesia. Hindi galing sa akin itong aral na ito. Ito ay hiram ko kay Sam Waldron. Alam niyo, si Sam Waldron, siya ang nauna at kaisa-isang gumawa ng pagpapaliwanag ng 1689 Baptist Confession of Faith. At yung kanyang exposition, yung gawa salin ni Pastor Romy Endaya, yan ay Tagalog at yan ay hango sa 5th edition. Kaya makikita ninyo na si Sam Waldron ay gumawa na ng ika-5 edisyon ng pagpapaliwanag ko ng 1689. Meron akong kopya ng kay Sam Waldron ng 3rd edition at meron din akong kopya ng 5th edition at nakita ko na meron siyang mga dagdag dito sa pagpapaliwanag ng 1689 Baptist Confession of Faith. Kaya doon sa mga members ay aking iminumungkahi na bumili kayo nitong kay Pastor Romy Endaya. Meron pa tayo di ba? Magkano ang presyo? 750 ba? 750 itong booklet na itong libro na ito. Na ito ay sa wikang Tagalog, kukunin ni Deacon Ato para maipakita sa inyo. Ito ay pagpapaliwanag, no, kung ano ang pinangahawakan natin na pananampalataya bilang Reformed Baptist. Kung ito ay medyo mabigat sa inyong halaga, ay alam ko ay mahabagi naman ang ating mga diakono at maunawain, pero hindi libre. Pero pwedeng itong ilang hulog, ilang bagsak. Ayun. At napakita ko sa inyo, no? Mainam na meron tayo nito. Itong libro na ito. Makikita natin, salin sa Pilipino, batay sa ika-5 edition. Ito yung huling-huling edition ng pagpapaliwanag ni Sam Waldron. Sino ba ito? Meron tayong kinopyang purpose ng church. At ang isa sa pastor nila sa kinopya natin na nasa Owensboro, Kentucky, isang Reformed Baptist Church, ay pastor itong si Sam Waldron doon. Kaya sikapin ninyo na magkaroon kayo nito. 750. Tama, Deacon Manny? Kung merong isang bagay na meron kayong aklat maliban sa Biblia, ay ito. Of course, ang ating otoridad talaga ay ang Bible. At dahil tayo ay isang Reformed Baptist, ay mayroon kayo ito. At ito'y Tagalog.
At oo, aminin ko na medyo ang Tagalog ay malalim, pero maunawaan pa rin natin kasi Tagalista tayo, Pilipino tayo, Tagalog tayo. Kaya nakipag-ugnayan na lamang sa ating diakono. Alin? Yung salin lang po na 1689 na. Wala pa. Oo, magandang tanong. Bakit? Magandang tanong. Sana, kung meron sana si Pastor Romy, pwede natin sigurong hingin. Bigyan tayo ng e-copy. Kasi meron siya nitong meron siya nitong e-copy sigurado. Alam ko binigyan niya ako nito bago pa ito na imprenta. May e-copy na ako, pero pwede natin siyang hingan na e-copy lang noong 1689. At para mas mura. Meron ba na-i-post? Share ko po sa GC. Okay, meron. O kung meron, ay magandang i-share ni Fish sa ating group chat. Thank you. So, hindi na kayo nahirapan. Pero kung gusto niyo ng paliwanag, kasi ito exposition, ay kumuha kayo nito. Katunayan, yung aking ituturo ay galing sa exposition ni Sam Waldron at hango din ito sa 5th edition. Hindi na yung kadalasan na alam ko, yung mga Reformed Baptist ng mga nauna, ang hawak nilang edition ay 3rd. At tayo ay nasa 5th edition na. Katunayan, meron bago na 1689 London Confession of Faith o 1689 Baptist Confession of Faith na bago, latest, na hindi si Sam Waldron ang gumawa. Ito ay gawa ng mga iba't ibang mga pastor sa bawat kabanata ng nagpaliwanag ng bawat kabanata yung exposition. At ang editor nito ay si Rob Ventura. At sinabi niya sa introduction at pati sa preface, hindi dahil sinasabi nilang tatabunan na yung exposition ni Sam Waldron, kundi ang sabi niya, yung aking anak, nung aking binasa yung gawa ni Sam Waldron, ay 30 years ago. Kaya kumuha siya ng mga pastor at mga theologian na nagpaliwanag ng bawat kabanata at ito ay sa panahon, bagong henerasyon, kung ano ang kanilang pananaw at pag-unawa sa 1689. Pero ganun pa man, sabi ni Rob Ventura, ay nandun ang kanilang respeto kay Sam Waldron. Okay, nakita niyo sa ating screen, maliit pala yung aking font. Medyo mahirap sa mga nasa likuran, kaumanhin. Font 18 yan. Siguro next day, lagay ko sa font 24. Ang ating Confession of Faith ay lumabas ito ng 1689 na imprenta. Katunayan, hindi nga na-imprenta ng 1689, ito ay na-imprenta ng 1690s. Pero bago ito na-imprenta, ay may kopya na ang mga Baptist preachers ng 1677. Pero hindi ito inilabas kasi wala pang kalayaan at wala pang kalayaan na magpahayag ang mga Baptist ng kanilang sariling confession of faith o ng kanilang pananampalataya. Kung makikita natin ang kasaysayan ng ating Baptist Confession of Faith, ay ito ay nasa pundasyon ng tinatawag nating Westminster Confession of Faith. Ngunit, bagamat pag meron kayong Westminster Confession of Faith, pag binasa natin ang 1689, ay kaunti lamang ang pagkakaiba. Mayroong malaking pagkakaiba pagdating ng chapter 26 patungkol sa iglesia, patungkol sa church. Dahil unang-una, ang Westminster Confession of Faith sa titulo nilang On the Church ay binubuo lamang ng 6 na talata. 6 paragraphs lamang ang confession ng Westminster. At pag tinanong natin sila ba itong mga Westminster na to, ito ang mga
unang-una na humahawak ang mga Presbyterian churches o mga Reform, yan ang kanilang confession, Westminster. At anim na paragraphs lamang, 6 na talata lamang. Sa atin, na 1689 London Confession or 1689 Baptist Confession of Faith ay mayroong 15 na paragraphs o talata. Dito ay mayroong paghihiwalay ang pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Baptist na mga Puritans at saka ng mga Presbyterian na Puritans. Nakita niyo, parehong Puritans, pero mayroong Baptist Puritans at ang Presbyterian Puritans. At hindi lamang ang mga Baptist ang mayroong hindi pagsunod sa Confession of Faith ng Westminster patungkol sa iglesia, at ang iba ay at makikita natin yung Congregationalist Puritan. At ito ay yung nasasabi at napapahayag na Savoy Declaration of Faith. At ito ay pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Congregationalist ng taong 1658. Kaya pag nakita natin ang petsa, ay naroon na ang Westminster at pagkatapos ang Savoy Declaration of Faith na mga Congregationalist. Bakit ba Congregationalist? Dahil makita pa rin natin na matandaan ninyo yung ating pag-aaral na matagal na yung Anglican Church o Church of England, ang hari o ang reyna, ang ulo ng iglesia, at pagkatapos may mga Puritans na sinasabing hindi namin kinikilala na dapat ang hari o reyna ang maging head ng church. Kaya ito ang mga Puritans. Ngayon, sa Puritans ay merong pang paghahati. At dito ay ang isang grupo ay tinawag na Congregationalist Puritans na kaiba ng mga Presbyterian Puritans. At ano ang pagkakaiba? Doon lamang sa salitang Congregationalist o Congregationalism, ang bawat lokal na iglesia ay may kanya-kanyang sariling pamamahala. No? And hindi katulad ng Presbyterian, meron silang presbyter at meron silang synod at meron silang pinakasentro. At ang mga kilala na mga Congregationalist Puritans ay ang mga pangalang si Thomas Goodwin, si John Owen, at si John Cotton, at ang huli ay si Jonathan Edwards. At ito ang kinuha at naging batayan ng mga Baptist na tularan at pinag-aralan ang Savoy Declaration, ngunit meron din tayong makikitang uniqueness ng Baptist Confession patungkol dito. Ngayon, sa ating Confession of Faith, ito ay chapter 26. Ang pag-aaralan natin, makita ninyo sa ating program, ito ay part 1, loobin ng Panginoon, ito ay mali ata, yun. Paumanhin. Kailangan nyo ng binoculars para siguro mabasa nyo. Ito ay at sabi ko nga, ito ay binubuo ng 15 no, na talata, no, na pagkakaiba sa Westminster. At unahin natin yung paragraphs 1. Dito sa aking slides ay dapat paragraphs 1 and 2. Ngunit tignan lamang muna natin ang paragraph 1 sa kadahilanan ng ating ng panahon. Pero nahahati ang chapter 26 ng dalawang hanay. Ang paragraph 1 hanggang paragraph 4, 1, 2, 3, 4, ay patungkol sa tinatawag nating Universal Church o yung pangkalahatang iglesia. Ngayon, yung paragraphs 5 to paragraph 15 ay patungkol sa lokal na iglesia. Sa umagang ito ay tignan lamang natin itong unang bahagi, paragraph 1, patungkol sa Universal Church.
At dito sa division na ito, ay masasabi natin na ito ay talagang hango, no, sa Savoy Declaration of Faith. Ito yung revision, no, ng Savoy sa Westminster Confession chapter. Kaya, bagamat yung simulain ay Westminster Confession of Faith, ang Savoy Declaration ng mga Congregationalists, katulad ng Baptist, ay humiwalay dito sa Westminster. Kaya meron silang revision na ginawa. At ito ay patungkol din sa na pinagkuhanan ng Reformed Baptist ng Universal Church. Paragraphs 1, 2, 3, and 4. Ngayon, ang paragraphs 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 15 ay maliwanag na ito ay patungkol sa local church. At ito rin ay hango sa Savoy Declaration. Kaya sabi ko, itong aking ginamit na outline at pagtuturo ay galing kay Sam Waldron, doon sa 5th edition ng kanyang exposition. Ngayon, tingnan ninyo yung 1. At yung Tagalog, ito ang salin ni Pastor Romy. The Catholic or Universal Church. So, nandun na yung word na Universal Church, which with respect to the internal work of the Spirit and truth of grace may be called invisible, consists of the whole number of the elect that have been or shall be gathered into one under Christ, the head thereof, and is the spouse, the body, the fullness of Him that filleth all in all. At sa wikang Tagalog, ang pangkalahatang iglesia na tungkol sa panloob na gawa ng Espiritu at katotohanan ng biyaya ay maaaring tawaging di nakikita, ay binubuo ng buong bilang ng mga hinirang na kinalap, kinakalap, o kakalapin na maging isa sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Ang ulo niyaon at siyang asawa, ang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat at sa lahat. At sa ating pag-aaral ay tignan muna natin itong Universal Church o pangkalahatang iglesia at tignan natin ang pagkakilanlan nito o sa Ingles ay yung its identity. Ang mapapansin ninyo na dito sa paragraph 1 ng chapter 26 ay merong 3 na gusto kong bigyan ng pagpapaliwanag. Una ay yung tinatawag na Catholic. Sa English, the Catholic or Universal Church. Ngayon, ang Catholic ay hindi ito yung Roman Catholic, kundi ang ibig sabihin ng Catholic ay pangkalahatan. Kaya nga tayo kapag nagbabanggit tayo ng Katoliko, para maging maliwanag, Romano-Katoliko. Kasi pag sinabi mo lang Katoliko, yan ay universal, yan ay pangkalahatan. Kaya number 1, na makita natin, the term Catholic simply means universal. At hindi ito Romano-Katoliko. At maging ang Romano-Katoliko, ang sinasabi nila, sila yung pangkalahatang iglesia. Pero hindi ito ang tinutukoy ng ating confession. Pangalawa, na ating titignan ay yung term na invisible. At ito ay dapat na maging maliwanag sa atin na sinasabi na sila ay binubuo, no, ng mga hinirang at sila ay maaring tawaging di nakikita. Tatalakayin din natin yan kung anong ibig sabihin. At ikatlo ay yung mga elect o yung mga hinirang. At tinutukoy dito ay ito, ang Universal Church, ang pangkalahatan na iglesia, kung bakit ito ay tinatawag na invisible dahil ito ay kinabibilangan ng buong, no, the whole number of the elect that have been, are, or shall be gathered unto one. Kaya ipinapakita ang lahat ng mga hinirang ay nahirang na sila. Yung ginamit ni Pastor Romy rito ay kinalap. No, sila ay nahirang at sila ay naging mga hinirang
At meron pa tayong makikitang mga kabilang sa mga hinirang at magiging mga hinirang pagdating ng panahon. Kaya sa paragraph na ito ay tatlong bagay ang itinuturo sa atin. Number one ay there is a universal church. Merong iglesyang tinatawag na pangkalahatan. Number two, ang pangkalahatang iglesyang ito ay binubuo ng mga hinirang. At pangatlo, itong pangkalahatang iglesia ay tinatawag na di nakikita or invisible. Ngayon, meron ba tayong makikitang ganitong turo sa banal na kasulatan? Una, ay pag nagbasa tayo ng New Testament, merong ayon kay Sam Waldron, merong 115, 115 beses na nababanggit ang salitang iglesia. 115 times na ang word na church ay nagagamit. Ngunit itong most of those occurrences do not in fact refer to the universal church. Doon sa 115 na mention sa New Testament ng church, yan ay mas nagagamit na lokal na iglesia. At hindi ito pangkalahatang iglesia. Ngayon, merong tayong makikita na sa New Testament na pagkagamit ng pangkalahatang iglesia. Yung universal church. At sana makita ninyo ang mga talatang ito sa inyong screen. At yan ay Matthew chapter 16 verse 18. Kung matatandaan ninyo, itong isang bagay na nung sinabi ni Jesus ay itatayo ko ang aking iglesia, I will build my church. Diba? At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, yan ay hindi lokal na iglesia. Ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo rito ay ang universal church. Ang lahat, ang kinabubuan ng pangkalahatang iglesia. Nariyan pa ang 1 Corinthians chapter 12, Ephesians 1, at Ephesians 4. At yan ay nasa inyong screen. Ngayon, merong isang Baptist o isang grupo ng Baptist na ang tawag ay landmarkism. Ngayon, ang iba sa inyo ay maaring narinig na ito. Ang iba ay ano yun? Pagka nakita nyo nakapaskil sa kanilang karatula, ay may nakalagay na mga landmark or landmarkism. Ano ba ang turo nila? Hindi sila naniniwala. Ang landmarkism ay hindi naniniwala sa tinatawag nating pangkalahatang iglesia o kaya ay universal church. Kuminsan, ang tawag sa Baptist church na ito ay yung merong silang theology na pinangahawakan yung Baptist bride theology. And ano ba ang turo ng mga ng landmarkism? Ang kanilang turo pagdating sa iglesia at ito ay nagsimula ng mid-19th century sa Amerika. Sa parting southern part ng Amerika, ay ang kanilang paniniwala ay ang Baptist ay mayroong maliwanag na pinagsimulan at ito ay mayroong perpetuity. No? Ang teorya nila dito ay ang Baptist ay mayroong pinagsimulan at pagkatapos itong kanilang continuity na ito ay unbroken at sila lamang ang tamang iglesia. At kinokonekta nila na ang Baptist ay ang kanilang legitimacy at exclusive ay nakakabit sa apostolic period. Kaya kung ito ay nakakabit sa apostolic period, ang mga landmarkist o yung landmarkism, hindi sila naniniwala sa pangkalahatang iglesia na di nakikita, kundi ang kanilang turo, pagdating sa church,
ay laging lokal na iglesia. O kaya, it is a visible institution. Ngayon, kung hindi Baptist ang iyong iglesia, ang paniniwala ng mga landmarkism, hindi ka totoong iglesia. Pero yun ang paniniwala ng landmarkism. They firmly believe in the exclusive validity of Baptist churches and view non-Baptist churches na mali, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsamba. Yung liturgical forms and practices ay invalid. Sino ang kilalang personality ng mga nagtuturo ng landmarkism? Si James Graves. Siya ay may kaya itong taong ito. May-ari siya ng periodiko, no? Meron siyang business ng newspaper. At ang pangalan ng kanyang newspaper business ay Tennessee Baptist Newspaper. Kaya sa pamamagitan ng kanyang print media o ng dyaryo ay dito lalo niyang naipreta at naipangalat ang doktrina ng landmarkism. At dahil dito ay naka-impluwensya si James Graves ng iba pang mga Baptist at hanggang sa ito ay naging matatag sa tinatawag na Lower Mississippi River Valley at pati sa Texas. At nariyan ang mga landmarkism theology. Ang isa pa na kilalang personalidad, si Amos Dayton. At siya ay member ng First Baptist Church of Nashville, Tennessee. At ang movement na ito ay nagsimula ng 1851 at ang kanilang tugon sa lumalago at dumadaming mga Baptist. Noong 1859, ang Southern Baptist Convention hindi tinanggap ang turo ng landmarkism na kinokonekta nila ng ang church ay pwedeng maikabit sa New Testament sa apostolic period. At dahil hindi ito tinanggap ng Southern Baptist Convention, ay magmula noon itong mga naniniwala sa turo at impluwensya ni Graves at ni Dayton, sila ay humiwalay sa Southern Baptist Convention at naging independent ang Baptist na ito, kaya't sila ay tinawag na Landmark Baptist. Ngayon, ay meron pa rin tayo makikita ng mga ganitong mga Baptist churches. Ang iba ay tinatawag na New Landmarkism. Yung Landmarkism ay kapag hindi ka Baptist at hindi mo maikonekta ang iyong church sa amin na landmark, ikaw ay invalid. Kaya kinakailangan para ikaw ay totoo iglesia, dapat landmark ang iyong connection. Yun yung tinatawag na from link to link. At meron pa rin silang impluensya at na-impluensya nila ang American Baptist Association, pati Baptist Missionary Association of America, and also Interstate and Foreign Landmark Missionary Baptist Association. So madalit salita, itong landmarkism na ito, ang kanilang itinuturo ay yung continuity ng mga Baptist churches throughout history and their exclusive validity as New Testament churches. Yung pag nakita natin yung New Testament church sa Bagong Tipan, kami yun. Yan ang sabi ng mga landmarkism. Dahil dito ay nagkaroon ito ng matinding debate mismong sa Baptist community. At meron tayong makitang old landmarkism, binanggit ko na kanina, at ngayon ay meron din tayo makikitang new landmarkism. Medyo mas mapagbigay sa pangunawa ang mga new landmarkism. Kaya, ganun pa man, alam ko, meron dito malapit sa atin, yung tawid sa EDSA. Meron diyang landmarkism Bible Church, no? At sila rin ay mga Calvinist.
sa aking pagkaalam. Pero hanggang sa ngayon, yan ay mainit na diskusyon at controversy among Baptist community. Okay, so matapos natin makita yan, ay ituloy natin itong ating paniniwala. Hindi tayo sumasang-ayon sa turo ng landmarkism. Ang 1689 Baptist Confession of Faith ay hiwalay dito dahil ang 1689 ay mayroong universal church o pangkalahatang iglesyang pinangahawakan na turo. At sinasabi natin dito, ang universal church consists of all the elect. At dapat maging maingat tayo dito at dapat ma-distinguish natin yung nakikitang iglesia o visible church sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng tinatawag nating invisible church. Ngayon, unahin ko itong visible church. Sa Old Testament, ay maaring meron tayong makita na mayroong nakikitang pagpupulong. No? Kasi ang church is assembly. Meron tayong makitang visible church, pero ito ay typified. Ibig sabihin, ito ay nagtuturo o nagbibigay ng ilustrasyon ng iglesia. At sa Old Testament, ito'y tinatawag na pagpupulong or assembly or gathering in the wilderness. So yung pagpupulong at pagtitipon ng mga Israelita sa matandang tipan ay tinawag itong assembly. At ang iba ay mabilis na tinatawag agad na ito ay church. Nasabi nila, yan ay church na in the wilderness. Pero sa turo ng Reformed Baptist ay ito ay tipo pa lamang. Ang ibig sabihin, hindi ito ang realidad. Ito ay tumuturo pa lamang sa darating na panahon. And the type began to be fulfilled in the church as a spiritual organism. At makikita ninyo, hindi na ito literal na pagtitipon at pagpupulong ng mga Israelita sa matandang tipan. At sinasabi natin, ito ay nangyari ang iglesia ay pinakita ng spiritual organism. Hindi lamang ito dahil ikaw ay lahi ng Israel, kundi ito ay naitatag under the New Covenant. Pagka binanggit natin ang New Covenant, kung ito ay may New Covenant, merong Old Covenant. At sa Old Covenant, ay ang tinutukoy dito ay ang gawa at pamumuhay ng mga hinirang ng Diyos at ito ay mga Israelita. At sila ay pisikal, laman sa laman. Pero ang point niyan ay hindi yun ang iglesia. Ang pagpupulong at pagtitipon ng mga Israelita ay tumuturo sa totoong iglesia na mangyayari. Dahil ang totoong iglesia ay it is a spiritual organism. Kaya nga sinabi ni Pablo, hindi na Hudyo o hindi na Griego. Ang mahalaga ay kayo ay na kay Kristo. No? It is neither Jew nor Greek. So wala na tayong makikitang lahi dito. Kundi it is a spiritual organism at ito ay naitalaga at ito ay nagsimula under ng New Covenant. Ngayon, pag sinabi natin New Covenant, ano ang pumapasok sa isipan natin? Tandaan nyo nung si Jesus ay nagtatag at itinaguyod ang pagpipiraso ng tinapay. Ang sabi niya, I will make a new and everlasting covenant. Kaya, makita natin na itong New Covenant na ito ay itinaguyod ng Panginoong Jesucristo at tayo ay nasa ilalim ng bagong tipan ng New Covenant hanggang sa ito ay sa consummation. Ito ay when it is consummated in the age to come. Ngayon, anong ibig sabihin? Sa pagbabalik na muli ng Panginoong Jesucristo, ito yung tinatawag nating kaganapan ng bagong tipan. Si Jesus, nung siya'y dumating, ng unang pagdating niya, ay nakikita natin tumatakbo na
ang kanyang pagpapahayag patungkol sa bagong tipang ito. Ipinangangaral na niya ang kaharian ng Diyos. At nung kanyang tinuro sa apostol niya ang pagpipiraso ng tinapay, ay meron siyang nabanggit na ang alak, hindi pa siya napapako sa krus, yung tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan na pinagpira-piraso at ang alak ay sumisimbolo sa kanyang dugo. Ibig sabihin nito ay ang tinuturo ng Lord's Supper ay ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito natin makikita na naitaguyod ang bagong tipan. Now, ano ang gusto nating makita? Yung kaganapan. When the new covenant is consummated in the age to come, sa pagbabalik na muli ng Panginoon. Di ba? Pagbalik na muli ng Panginoon ay mayroon na siyang paghihiwalay ng hanay. Yung tupa at kambing. Yung mga anak ng Diyos at di anak ng Diyos. Ngayon, sino ba ang kabilang ng mga anak ng Diyos? Ang mga hinirang. The elect. Kaya all the elect will be part of it in the glory of resurrected life. Ngayon, tingnan nyo ang distinction pagdating ng sa New Testament. Masasabi natin na ang isang banda, there is a very important sense in which ang iglesia ay nagsimula as an institution o kaya may order and organism ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Yung unang niyang pagdating o yung first advent. And also there was a sense in which historically the church as the final organized expression of the people of God began in the events of Christ's earthly ministry, of Christ's death, and Christ's resurrection, and pouring of the Spirit. Kaya, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang pundasyon ng iglesia, o ito'y sinabi rin ni Apostol Pablo, ang pundasyon ng iglesia ay ang mga apostol. Wala pa namang apostol sa Old Testament. Kaya the apostles of Christ are the historical foundation upon which Christ is now building His church. Balik tayo doon sa Matthew chapter 6, verse 18. Ano sabi ni Jesus Christ kay Peter? And I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan niyo yung future tense. Nandun yung future tense sa pagpapahayag ni Kristo. I will build my church. And it must be given its natural force. Sinabi ko kanina, ang pundasyon ng iglesia ay ang mga apostol sa Efeso Kapitulo 2, talatang 20. Ayon kay Pablo, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Ngayon, anong tinutukoy ito? Ang gusali ng Diyos. Ngayon, ang cornerstone, panulukang bato ay si Kristo, at ang pundasyon o yung tinutungtungan ng pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta. Yan ay Ephesians chapter 2 verse 20. Ngayon, pagka binasa natin ang Hebrews chapter 12, ngayon pagka dumako tayo sa aklat ng Hebreo, napakarami nito na sulat at turo ng paghahambing ng mga practices at katuruan ng mga Old Testament na mga Israelita. Ang isang diin sa Hebrews ay merong mas higit pa doon sa Old Covenant. At ito nga ay ang New Covenant. Ngayon, sa Hebrews chapter 12,
doon sa verse 23 ng Hebrews 12 ay merong nabanggit assembly. And to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant. Kaya, nung sinasabi natin na naitaguyod ang iglesia sa new covenant, ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng ituro na ito ay nandoon pa sa old covenant na ang iglesia. Dahil ang new covenant ay nakasentro sa gawa ni Kristo sa kanyang pagkamatay sa krus. Kaya itong tatlong talata, Matthew 16 verse 18, Ephesians 2 verse 20, at saka Hebrews chapter 12 verses 18 to 24 ay nagpapakita na merong better o mas mabuti kaysa doon sa old covenant. Binanggit ko nga kanina yung sinabi ni Jesus, upon this rock I will build my church. Kailan yon? Kung si Jesus ay narito sa mundong ito at nagkatawang tao. Ngayon, bagaman ang Israel ay maaring matawag nating tipo, anino, tumuturo sa iglesia, at mababasa natin yan sa New Testament. Laging nagagamit ang Old Testament ang mga Israelita patungkol sa karugtong ng mga mananampalataya ng iglesia ng Panginoon, pero hindi ito ang iglesia. And though the church is the new covenant, and though the church is the new Israel of God, ngayon, makikita natin na naroon sa matandang tipan ang mga propesiya, ang mga hula, pero pagdating sa bagong tipan, ang sinasabing Israel ay bagong Israel, spiritual na Israel, na ngayon ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya, maging Hudyo o maging Griego. And though the church is the new Israel of God and the fulfillment of prophecy, ang sinasabi natin, ang church as an institution and organism did not exist in the Old Testament. Bakit natin sinasabi ito? Sa Romans chapter 2, sulat ni Pablo, verses 28 to 29, sinabi ni Apostle Paul, "For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical, but a Jew is one inwardly." Makikita na ninyo na mayroong tayong spiritual Jew. Hindi na ito physical na Hudyo. But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart. Sa Old Covenant, ang pagtutuli ay ginawa sa laman. Pagdating sa New Covenant, ang pagtutuli ay sa puso na. The circumcision is a matter of the heart by the Spirit, not by the letter. At tingnan ninyo yung sinasabi ko kanina na yung type sa 1 Corinthians 10:17 to 18, because there is one bread. We who are many are one body, for we all partake of the one bread. Pagdating sa verse 18 ng 1 Corinthians 10, consider the people of Israel. Are not those who eat the sacrifices participant in the altar? Ngayon, pagka nakita natin, ay hindi sinasabing yung ginagawa sa Israel ay ang gawa na rin ng church ngayon. Katunayan ng isang maliwanag
nasulat ni Pablo sa Galatians chapter 6 verses 15 to 16. Sabi ni Paul, Galatians 6, talatang 15 at talatang 16, "For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. And as for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God." Meron na tayong makikita sa New Testament under ng New Covenant na ang Israel of God ay ang tinuli hindi sa laman, kundi tinuli sa kanilang puso. Kaya nga, nang sumulat si Pablo sa mga taga-Pilipos, Philippians chapter 3, verse 3, ang point ni Paul, Philippians 3:3, "For we are the circumcision." Tayo ang mga totoong tuli, may karugtong, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Ginagamit ni Apostle Paul ang anino at binanggit dito na ang church ay ang bagong Israel ng Diyos. Pero ang point na sinasabi ni Apostle Paul dito ay ito ang kaganapan ng propesiya na sinasabi na sa Matandang Tipan. At ito nga yung sinabi ni Prophet Joel. Matandaan nyo that in the last days it shall be, God declares that I will pour out my spirit on all flesh. At yun ay inihuhula na sa Matandang Tipan, at ang pagbuhos ng Espiritu Santo sa lahat ng laman ay makikita natin dito nagsimula ang iglesia. And so, ang church is not only an institution, ito ay merong parang may organization, mayroong nakikita at may ayos, and also organism. At ang church did not exist in the Old Testament. Bakit ito ang turo ng Baptist? Kasi ito ang isang pagtutuwid ng pinangahawakan ng mga Presbyterian at ng mga Reformed churches na mayroong tendency na ipinapakita yung covenant theology ng mga Presbyterian and Reformed churches na kanilang sinasabi sa Old Testament nando na ang church at ito ay tinutuloy sa New Testament. Pero ang point natin ito is that there's the difference between the church and the Israel. At mapapansin niyo kapag merong turo under ng covenant theology ng pinag-iisa ito na nandun na ang church sa Old Testament or Old Covenant, kung nandun ang church ay maraming mga Israelita na nangamatay at hinatulan ng Diyos dahil wala silang pananampalataya. Sa Bagong Tipan, ang sinasabi natin, doon pa lamang sa una, ang binubuo ng Universal Church ay ang lahat ng mga elect. At alam natin ang mga elect ay hindi hahatulan ng kaparusahan ng Diyos. Kaya, on the other hand, ay maaring matawag ang church na invisible. Bakit natin sinabing invisible? Dahil ipinakikita rito that the church are those who are in union with Christ. Nakikita ba natin ito? Na ang language na ito equates the church with all those in union with Christ. At saka yung tinawag na the body of Christ or the bride of Christ. Nakikita ba natin lahat ng mga kabilang sa katawan ng Panginoon? At pag sinabi natin the bride of Christ, ang tinutukoy natin ito ay ito ang binubuo ng lahat ng mga ligtas. And so, ang sinasabi natin, pag tinukoy natin ang church will one day be composed of all the redeemed. Ito yung mga ligtas
from every age. Mga ligtas from every age. Ang isang mapapansin din ninyo dito sa New Jerusalem na nakitang bumababa mula sa langit, makikita ninyo yung 12 gate ng New Jerusalem ay ang 12 lahi ni Israel. Yung 12 gates ay ang 12 tribes ng Israel. Ngayon, yung 12 poste ng New Jerusalem ay, ang templo nito ay ang 12 apostles. Kaya, pagka tinignan natin nagsama ang 12 gates at ang 12 apostles sa New Jerusalem, dahil sinasabi natin, ito one day ay ang church will be composed of all the redeemed. Pero hindi lang ito mga Israelita. May sinabi si Jesucristo doon sa Matthew chapter 11 o Matthew chapter 8 verses 11 to 12, I tell you, many will come from the east and the west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Anong tinutukoy? Yung mga anak ng kaharian, ito ang mga Israelita. Ito ang mga Israelita na hindi sumampalataya sa Panginoon. At sinabi ni Jesus sa John 10 verses 14 to 17, ito yung I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. So verse 16, and I have other sheep that are not of this fold. I will bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock, one shepherd. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it again. And, pagdating ng Hebrews 11:39 to 40, ito yung patungkol sa mga mananampalataya sa Old Testament. At pagdating ng Hebrews 11:39 and 40, and all this, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God has provided something better for us. Meaning, pagdating sa bagong the new covenant, ito yung something better for us, something better for the Christians, that apart from us, they should not be made perfect. Thus, sabi ko nga, the church will one day be composed of all the redeemed. As the people of God, the church does consist of the whole number of the elect. Meaning, yung tinatawag natin na fulfillment o yung tinatawag nating consummation at the end of the age ay binubuo na ito ng lahat ng mga Old Testament saints o Old Testament na tumitingin sa darating na Messiah at mga mananampalataya natin ngayon nakabilang sa iglesia lokal, sa iglesia hindi lokal, iglesia, isang iglesia ng Panginoon. Ang dispensationalist, isa pang turo ng ibang mga Baptist, at isa rito ay si John MacArthur, ay nagtuturo na iba ang Israel at iba ang church. Kaya nga kay John MacArthur ay ira-rapture muna ng Diyos ang church at pagkatapos ay maliligtas ang Israel. Yan ay dispensationalism. Meron silang distinction. May pagkakaiba. Sa madalit salita, sa dispensationalist ay walang naliligtas na mga Old Testament saints. Ngayon, paano naliligtas ang Old Testament saints? Ang
basis ng kaligtasan ng Old Testament saints ay bagamat meron silang animal sacrifices, meron silang mga feast, pero ang kanilang tinitignan na sa puso nila ay meron silang hinihintay na Mesiyas o tagapagligtas. Kaya sa kanilang paghihintay sa Mesiyas o tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo, batay dun sa pananampalatayang iyon ang naging batayan ng kanilang kaligtasan. Now, pagdating dito sa invisible, sa invisible church, ano naman ang paliwanag natin ng invisible church? Sinasabi natin na the universal church is always a visible institution. Even if it is not perfectly or completely visible. Bakit natin sinasabi? Kanina gumamit tayo ng teksto sa Ephesians 1:22 na sinasabi natin ito ay universal church. Pero makita ninyo, ang universal church could be persecuted and so had to be visible. Hindi ibig sabihin hindi mo sila nakikita. Oo, ang isang ginamit sa atin ay di nakikita, pero hindi yung ibig sabihin hindi mo alam kung nasaan kasi nauusig ang universal church. At si Pablo ay inisa-isa at hinahanap ang iglesia nung siya ay hindi pa mananampalataya. Yun sa Acts chapter 8, sa Acts chapter 9 ay naroon na hinahanap ni Pablo ang iglesia. Ngayon, ang iglesyang yun ay ang pangkalahatang iglesia. Hindi yung iglesyang nasa lokal lamang. Ngayon, ang tanong, in what sense then is the church invisible? Ano ang ibig nating sabihin pag tinawag natin ang iglesia ay di nakikita? It is invisible because, ninyo, we cannot directly see the work of the Spirit which joins a person to Christ. Hindi natin nakikita ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao na siya ay pinananahanan at binago ng Espiritu Santo ang kanyang puso at siya ay inilapit ng Ama kay Kristo. Ikalawa, it is invisible because we cannot perfectly judge the truth of another person's grace. Di natin nakikita ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa kanila. Kaya natin tinatawag na di nakikita. At pangatlo, it is invisible because the church as a whole is not yet a perfected earthly reality. At dito muna matatapos ang aking paragraph 1 ng pagtuturo kung ano ang invisible church. Di nakikita, pero hindi ibig sabing wala tayong matutuntun na mga mananampalataya. It is invisible, and yet, ang fellowshipping ng mga at ang pamumuhay at patutuo ng mga Kristiyano ay visible. Naring hindi nga nila maipahayag ang kanilang pananampalataya sa lokal na iglesia, pero bilang mga biniyayaan ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kaya natin tinawag na di nakikita. May paglilinaw ba tayo? O kayo ay nahilo dito sa aral na ito? Huwag kayong magtaka. Hindi lang kayo nag-iisa. Pero ang isang bagay na magiging malaking tulong sa atin ay tayo ay naniniwalang may pangkalahatang iglesia na di nakikita. Hindi katulad ng mga landmark, wala silang pangkalahatang iglesia. Dapat nakakabit sa kanila na yung lokal na iglesia mo ay nakakabit sa landmark. Yun ang pagkakaiba natin.
Tahimik. Mukhang Tanong ko daw muna sa kanya. sige. Okay. Yung kung universes, hindi nakikita universal church. Ibig sabihin, Pastor, ang mga bahagi nito ay maaaring hindi lang naman ito Baptist, naman. Maaaring galing pa yan sa iba't ibang Lahat ng elect. maaari ba, Pastor, merong elect sa, for example, sa Roman Catholic na religion, yan, sa ibang mga religion. Nari. Kaya nga, magandang tanong yan. Sabi ko nga, wag agad tayong mapanghusga. Kasi merong mga bagay na hindi nakikita ng ating mata, pero kumikilos ang Espiritu Santo sa kanila. At meron ako nakausap ng mga Katoliko, maliwanag sa kanila ang kaligtasan. At ang tanong ko, bakit nandiyan po kayo? At sabi nila, may mga bagay na ang dahilan ay baka magalit si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Pero maliwanag sa kanila ang pagkilos ng Diyos. Ito ang isang bagay na tinatawag nating invisible. Ngayon, kung ito ay lahat ng elect, ang tanong ay, meron bang elect sa Old Testament na mga Israelita na tinatawag nating Old Testament saints? Meron. Ang katunayan, ito yung mga nanatili at nagpatuloy o yung tinatawag na remnant. Hindi naman natin nakita yon. Hindi pa naman tayo tao nun. Pero meron ng pagkilos ang Diyos sa kanila. Bagaman ang church ay hindi nagsimula na inaitatag sa matandang tipan, at makita natin ito ay nagsimula sa bagong tipan, sa New Covenant, pero pagdating ng consummation at pagsasama, lahat ng mga elect, simula sa matandang tipan, hanggang sa kahuli-huli ang tao sa bagong tipan at sa mundong ito na huling nanampalataya, lahat yan ay kabilang sa isang katawan, isang asawa ng Panginoon. At alam natin, ang isang katawan at ang isang bride ay ang iglesia ng Panginoon. Kaya ito yung sinasabi natin, di nakikita, dahil di natin nakikita ang pagkilos ng Espiritu Santo. Pero, makikita kasi kahit na hindi natin kapanahunan ito, dahil sila ay mga mananampalataya, nakakaranas sila ng pag-uusig. Dahil sila ay mananampalataya. Ayan, magtatanong na. Pero Pastor, yung sa Old Testament saints na elect, bagamat kasama sila sa kabuuang elect, hindi natin sila pwedeng tawagin Christian. Kasi nga naman Old Testament. So how are we to recognize them not Christians? Ang word na Christian ay mababasa natin sa New Covenant. At si Kristo sa Old Testament ay hindi pa nagkakatawang tao. Pero makikita natin, ang tawag sa kanila ay ang mga mananampalataya sa Diyos. Ang kanilang basis ng kaligtasan ay, pag nakita natin ang Old Testament, sila yung binigyan ng Diyos ng katuruan papaano sila maghandog ng kanilang mga handog at lumapit sa Diyos. Pero ang naliligtas ay hindi yung naghahandog lamang at sumusunod sa mga pista ng Diyos, pero yung kanilang isipan at puso ay meron silang paghihintay sa darating na talagang tagapagligtas. Ang pagkakaiba ng mga Israelita na hindi mananampalataya, ginagawa nila yung ritual. Pero ang pamumuhay nila ay hindi nagpapakita ng pagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang mga elect sa matandang tipan, sila yung kahit na tinapon sila sa malayong bayan at naging bihag sa Babylonia, makikita natin na nandun ang kanilang pagtawag sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. Yung nilamon
ng lupa, 23,000 ng mga Israelita, naghahandog yun ng hayop at handog ng samba sa Diyos. Meron silang ritual na ginagawa na ang kanilang paniniwala dahil naghandog kami ng dugo o ng hayop ay hindi na kami parurusahan ng Diyos. Pero ang mga naliligtas sa matandang tipan, ang halimbawa niya, sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, talagang sila ay nakatingin, para bang sila ay looking forward sa Mesiyas na darating. Si David, akala nila si David ang Mesiyas, at si David ay pumalpak din. Namatay si David, tapos ang pangako ay merong Mesiyas, merong hari sa iyong lahi. At isa-isahin natin ang lahat ng anak ni David, lahat sila ay failure. Lahat sila ay hindi nakita ng katapatan. Sino kaya yung lahi ni David na hari na magtataas ng kanilang bayan? Si Jesus. Dahil si Jesus ay nasa lahi ni David. Kaya yung mga Israelita, yun ang hinihintay nila. Yun ang kanilang pag-asa. Yun ang kanilang pananampalataya. Batay doon, sa pangako ng Diyos na yun, ay yun ang kanilang naging kaligtasan. Yung pananampalataya nila sa darating na lahi ni David na magiging hari. Hindi yung sa animal sacrifice lang. Naghihintay sila sa Panginoong Jesus, pwede na silang tawagin Kristiyano. Hindi. Kung magiging specific tayo, hindi. Kasi pag sinabi mong Kristiyano ay nandun, nakaakibat sila kay Kristo Jesus. Yun ang Christian. Maaaring natin tawagin sila mga hinirang at mga mananampalataya sa darating na Mesiyas. Kung magiging specific tayo doon sa teaching. Kasi maliwanag naman ang Christians ay lumabas lang sa New Testament. Okay na? Okay na. Okay. Gutom na ang diakono rin natin. Pareho kami. Okay. Tutuloy natin ito sa darating na linggo. Meron akong 3 parts nito.